Umalis ako rito 2005. 2006, lumipat ako sa Project 7. 2006 hanggang 2012, 6 na taon. Nung lumipat ako rito, galing ko sa Pasig. Manila Diocese pa tayo, yung Archdiocese Manila. Kaya appointment pa ni Cardinal Sin ang natanggap ko nung lumipat ako rito. So, 3 years after, 2 years after, by the way, announcement ng Cubao ay magiging diocese. Si Bishop Onchoko ng Tagabataan ang ililipat sa Cubao. Tayo doon si Bishop Sok, ang district bishop natin. Kaya si Bishop Sok ang nag-install sa akin dito nung ako naging paroko. So kaya marami akong alaala. Ito, binabahay ito. Kaya pag tagulan, naglilimas. Maraming kalat at but anyway, yun ay memories. Kaya nga naman, kapag may invitation sa akin, hindi kumatanggihan. Lalo sinabi ni Padre Jojo, ikaw ng spiritual director ng space. Parang katanggi pa ako. Tapos susunod pa Sister Vivian. Kaya Sister Vivian dito, hindi kumatanggihan. Dahil naging pangulo siya ng PBISO ng panahon ko, by the way. So ako naman, I promise you as long as I'm available, I will try my best. So may klase ako sa inyo, sa akin yung gospel, yung Synoptic at St. John. So babalik pa ko rito para sa pag-aaral natin. Anyway, siguro napakaganda ng Ebanghelyo ngayon ay ang pagsusugo ng 72. Bakit yung 72 walang pangalan? Yung 12 yung pangalan. Ito 72 daw, sabi ng mga dalubhasa, ay kumakatawan ito hanggang sa ngayon sa mga tao katulad nyo na sinusugo. Tandaan niyo yun. Naalala niyo ba nung dumalaw si St. John Paul II, hindi ba siya santo noon? 2 beses siya dumating sa Pilipinas, di ba? Yung ikalawa, nagkataon noon na yung FEBC Conference. Ano yung FEBC Conference? Ito ay asosasyon ng Federation of Asian Bishops Conference. Nagkataon, Pilipinas ang host noon at ginawa sa UST. So the Holy Father presided, nag-preside siya sa binuksan niya ang meeting, and then nag-challenge siya. Sabi niya, I remind you, we who are baptized, all who are baptized are called to be catechists. And all catechists are called to be missionaries. Therefore, all baptized Christians are missionaries. So, kaya ito na magandang ginagawa natin. Pero hindi na yan. Hindi ibig sabihin na tayo lalabas, tayo pupunta, tulad ng mga misyonero Padre at Madre. Sabi kung saan kayo, you do the missioning. We can do the mission of Christ. Kaya ang Ebanghelyo, literally, mabuting balita. Kaya ang Ebanghelyo, kapag tapos may proklama, sabi, ang mabuting balita. So, nagadala ng mabuting balita. Paano natin dinadala mabuting balita? Ang pagiging mabuting balita ay sabi pagiging testigo. Sa English to be witness. Ang testigo, ibig sabihin, ay nakikita, nagpapakita ng katotohanan. Yun naman ang papel ng testigo. Kaya na magpapatotoo ka. Di ba? Paano natin papatotohanan ang buhay natin? Kailangan nyo ba i-memorize ang verses ng gano'n? Capital, chapter 15, verse 10. Di ba? Hindi. Paano isinasabuhay ang mabuting balita? Halimbawa, ganito, bado-bado sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Kanina umaga, doon sa simbahan sa Two Hearts, nagsisiba pa umaga, yung mga, sabi nila, nasa departure area na. Oo, katatanda. Tapos sabi sa misa, Father, paano pa ako magiging tagapagdakali ng mabuting balita? Matanda na ako, ugod-ugod. Ay, sabi ko, sister, kaya mo pa. Paano na? Sabi, di ba, ngayon, pagkatapos ng misa, pag umuwi ka, dapat nakangiti ka.
Pero huwag nang ingiti na mag-isa, baka sabihin, ay, sira ulo na yan. Ibig sabihin, pag nakasalubong ka, galing ka sa simbahan, nakangiti ka. Bakit? Galing ka sa simbahan. Narinig mo mabuting balita. At yun ay pagtitistigo. Sabi mo, malungkot kumisan, galing ka na sa simbahan, pag-uwi mo na kasi mangon ka. Parang pasalong pa rin daigdig. Paano maging testigo na narinig mo mabuting balita? Paano maging misyonero kung gano'n na ang ating disposition, ika nga? So, mahirap ba? Hindi. Hindi mo mahirap, gano'n din. Diba? O, yung mga taga-opisina, kung sabi ko, mga taga-opisina, kayo tumatagat ng tao. Diba? Alam mo yun, malayang pinanggalingan yan. Pagod na yan. Hindi ba kumain? Tapos pagdating doon, susungitan mo, ay nako. Hindi ka nagdadala mabuting balita. Hindi nakikita, hindi naaalinag sa buhay natin ang mabuting balita. Ganun din mga bata. Pakinutusan kayo nanay, at nakasimangot kayo, ano ba? Hindi ganun. Diba? So, hindi mahirap. Kaya yung 72 na tinawag, ay sabi ko makakawan ito sa ating lahat. Ilan kayo? Sabi ni Sir Vivian, 30. O 30 kayong tinawag. Baka madagdagan pa ito along the way. So, dandaan nyo. Sabi ni St. John Paul II, ang pagiging binyagan ay pagiging katikista. At ang pagiging katikista ay ibig sabihin misyonero. Ibig sabihin dahil binyagan tayo, we are catechists and missionaries. Tandaan nyo yan. Siguro ang iba dito, pagkatapos, kayo ay mahihila na sumama at sumapi sa mga samahan, sa mga organisasyon sa simbahan. Huwag niyong tanggihan. Kaya ako noon, tuwa-tuwa ako, pare Ed. Kaya nung si Sister Vivian, hindi pa siya lay minister. Sabi ko, naman si Brother mag-lay minister. Kamugat-mugat diba ito? Si Brother Ed, siya ako, tuwa-tuwa ako. Ang kumpare ko, lay minister. Alam niyo, totoo, sa totoo lang, kanya-kanyang panahon tayo tinatawag ng Diyos. Hindi naman tayo sabay-sabay na tawagin ng Panginoon. O, makinig kayo. Kahit ang kamatayan, hindi tayo sabay-sabay na tatawagin ng Panginoon. May kanya-kanyang panahon. Ganon din ang paglilingkod sa simbahan. Pero sabi sa atin, kung ngayon narinig mong kanyang tinig, huwag nang patigasin ang iyong puso. O, sumagot kayo. O, unang commitment. O, itaas ang kanang kamay. Yung dati na rito, bago, itaas ang kamay. Kanang kamay. O, parang nangangako. Kanan. O, sabihin, nangangako ako. Nangangako ako. Tatapusin ko ang pag-aaral na ito. Tatapusin ko ang pag-aaral na ito. O, kayo mag-absent. Tatapusin na ito. May promise na kayo, ha? Kasi opening na yun. Kaya sabi sa amin, Sir Vivian, o sabi Brother, opening ng space. So, makikita tayo. So, mayroon akong kumisa, tinatapos ko sa 2 o 3 pagbalik, 3 Sundays para matapos. Depende kapag maraming tanong, siyempre, tatagalan. Kasi gusto ko maraming tanong para nalilinawan tayo. Ha? So, ito ang ating umpisa ng pagbimisyon. Umpisa ng pagtitistigo ng ating pananampalataya na tayo ay tagasunod ni Kristo. Ano ang sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Magandang paalala mga kapatid. Itong unang ikalawang pagbasa. Ito. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Ito, sa una pa lang. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siyabong ipagmamapuri. In the cross of Jesus, that's why, kung minsan din tayo, di ba, ito, pahapyaw. Sabi, alam niyo, kaya mga Katoliko, bakit kinagtatanda ng krus? Ay sabi, ano yan? Yan ang mga palatandaan ng masamang espiritu. Kasi sabi, ay hindi. Sa atin, sabi sa Pablo, ang krus lamang ating pinagmamapuri, pinagmamalaki. Alam niyo ba, the sign of the cross,
is the simplest form of prayer. Kahit hindi kayo magdasal. Pero kung makapagdalas kayo magdasal kayo, but if you are so tired, pagod na pagod kayo, just make the sign of the cross. I say, thank you, Lord. Matutulog na to. Why? The invocation is because the Father, the Son, the Spirit, you invoke the one God in three divine persons. Kaya napapansin yung matatanda, di ba? Pagbaba ng bahay, bababa ng tanda ng krus. Pagbaba ng mga sakyan, bababa ng tanda ng krus, di ba? Pagdalang siban, gawang tanda ng krus. Bago umahin, gawang tanda ng krus. Pagkilala ng Diyos. At yun ang pinakamaiksing dasal. Kung yun ang magagawa nyo, do it. Hanggang sa masanay na kayo. At pagkatapos yun, madidevelop ang ibang ano. But start with a small and little prayer, which is the sign of the cross. Kapag sanay na tayo niyan, parang second nature na natin yan. Ha? Lalo na yun, madali nila ng konti ang alaman ninyo tungkol sa mabuting balita at sa mga sulat. Ito siguro magpalalim ng ating buhay pananampalataya. Remember again, sabi St. John Paul II, all baptized people are called to be catechists, and all catechists are called to be missionaries. Amen? Amen. Tumayo tayo, ipayag natin ang ating pananampalataya.